The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Ay nako, talaga naman Brad Jeff, mabuti ka mo din at birthday ngayon ni Eric C. Yung poging kapatid ni Tony C. Uy! Happy birthday, Sir Eric At C. bayaw ni Beauty C. Pogi ka. Ayun na nga ang sinasabi natin. Eric, Ilang taon na si happy Eric C? birthday si Eric. Ilang taon? Wala pang 100. Okay, very good. Ito rin, wala pang 100. Pinapabate ni Tita Mary Zapata. 70 years old. Di ba? Wala pang 100. Wala pang 100. Avid fan mo daw siya at everyday na nakikinig sa atin. Si Maria Leti Sarenas. Siya po ay 70 years old today. Happy birthday po. Opo, ang pangalan niya ulit? Leti Sarenas. Yun, Ma'am Leti, happy birthday po sa inyo. And maligayang bati sa mga 70 anyos na mahigit. Oo, kasi yan po ay may tuturin din pong blessing. Habang tumatanda, yan po ay biyayang may tuturing. Sige, so salamat na marami, Brad. We'll see you tomorrow. Ay, hoy! Hindi pa nga tapos. Sorry. 8:58. O sige. Pastor, Brad, go ahead, happy Brad. Wednesday. Good evening, Cha, at good evening, Ted. Morning pa lang pala. Okay. Teka, Pastor, bago ka magsimula, si Happy Pretty B, mukhang kamumulat lang ulit ng mata, ay may padala ulit na 3,500 for Nanay Herminia. Happy Pretty B, pagpalain ka pa ng Diyos. Salamat. 3,500 plus 3,500. Salamat na marami. Opo. Si Nanay, Walang sawa. Hindi, tsaka ang tibay ni Nanay, pakikinggan mo doon sa pagsubok niya. Ilang taon nag-OFW lang naipundar. Kaya naman ngayon, ang total na matatanggap ni Nanay ay 9,500. Opo. Salamat na marami po. Thank you very much. Sige. So, Brad Jeff, go ahead. Yes, happy birthday din sa aking kaibigan. Gwapo rin to, Ted. Kung may binati kang gwapo, ito, gwapo rin, Chino Clavio. Mr. Gwapo ng Pasig. Ayan. At happy birthday din kay Dane Domacena, Tita May, yung unika iha from Cabanatuan City, mag-ina na yan. Happy birthday din. Tayo po ngayon nasa series ng mga mirakulong ginawa ni Jesus. Isang araw po, pagkatapos ng maghapong pagtuturo, kinagabihan, sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, tumawid tayo sa kabilang side ng lake. Ito pong tinatawag nila Sea of Galilee, pero ito po isang lawa, hindi po siya dagat. So habang naglalayag sila, lumakas po yung hangin. Alam natin itong kwento na to. Familiar to sa mga pinipreach ng pare or ng pastor. Ito pong part na to. Hinampas na malalaking alon daw yung bangka. Halos mapuno na ito ng tubig. So tataob na Brad, Ted at siya, no? And come to think of it, sa kabila ng pagiging batikang mangingisda na itong karamihan sa disipulo niya, sabi sa Biblia, takot na takot daw yung mga to. Okay? Kahit doon na lumaki itong mga to. Ito na negosyo nila. Ngayon lang siguro sila nakaranas ng ganong kalakas na bagyo sa gitna ng lawang ito sa tanang buhay nila. So habang lahat sila natataranta, nagsasagwan, nagsasalok ng timba siguro ng tubig palabas, nasan si Jesus? Well, nandun lang siya sa dulo ng side ng bangka at mahimbing na natutulog sa isang unan. Pag tiningnan mo, in the midst of a storm, si Jesus kaya pang matulog. Bakit kaya? Ginising siya ng mga tagasunod niya at ito yung sinabi, Guro, malulunod na tayo. Baliwala lang ba sa'yo to? Kumbaga, sinisisi nila si Jesus, nakahilata ka dyan, wala ka bang concern sa amin, mamamatay kami. Hindi imagine ko lang to, Ted, at siya yung senaryo. No? Pag nagbabasa po kayo ng Biblia, maging imaginative kayo, inaabutan siguro ni Pedro ng sagwan or timba. Kumbaga sinasabi, mamamatay tayo, nakahiga ka dyan, tumulong ka naman. Alam niyo po sa Marcos 4:39, ito po ginawa ni Jesus. Sabi dito, pagbangon ni Jesus, kaniyang sinaway ang hangin at sinabi, pumanatag ka, at sinabi niya sa alon, pumayapa ka. Tumigil ang hangin at nagkaroon ng lubos na kapayapaan. Ang keyword po dyan ay lubos. There was a complete stillness. Kumbaga, few seconds ago, dumadagundong yung mga alon. The moment sinabi ni Jesus, quiet, be still, parang, alam niyo yon, yung parang may palitada ng semento sa kinis. Tinanong ng mga tagasunod, okay? Tinanong niya yung kanyang mga tagasunod. Sabi ni Jesus sa kanyang mga disciple, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya sa akin? Brad, Ted at siya, hindi natin alam gaano katagal na. Maring 2 taon na o 3 taon na sila magkakasama. Sa daming mirakulong nakita nilang ginawa ni Jesus. Tinanong sila ni Jesus, challenge sila, hindi nyo pa rin ba ako kilala? Okay? Kaya natakot ang mga tao. Sabi, sino kaya tong tao na to
na kahit ang hangin at dagat sumusunod sa kanya. Makinig po kayo. Posible po na mula pagkabata ay laman tayo ng simbahan. Pero hindi rin pa rin natin kilala ang Diyos. Posible po nababad tayo sa dasal, sagana tayo sa religious traditions, and yet hindi natin lubos na kilala ang ating Diyos. Baka po kasi tayo puro practice ng religion and yet walang relationship. Paano po natin malaman yan? One word po, obedience. Kung tayo po'y naniniwalang ang Diyos ay Diyos, dapat sinusunod natin yung katuruan niya. Kasi kung tayo nagsisimba, hindi mo rin siya sinusunod, sasabihin ni Jesus, hindi mo rin ba ako kilala? Huwag naman po sanang dumantong sa matter of life and death bago tayo talagang mangunyapit at kumapit sa Kanya. Knowledge is not enough. We need to apply what we know about God. Kaya po again, mula October 5, okay, tayo po ay nangangampanya dito na tayo po ay makilala po natin ang Diyos. Hindi lang sa nguso, bumaba hanggang puso. Hindi lang araw-araw nakikinig tayo dito sa Daily Brad segment at naghihintay maging contestant, bagkus mai-apply po natin ang katuruan na natututunan natin dito. Para po dumating ang panahon, hindi tayo sabihin ni Jesus, hindi niyo pa rin ba ako kilala? Katagal na natin magkakakilala. Marcos 4:39, pagbangon ni Jesus, kanyang sinaway ang hangin at sinabi, pumanatag ka, at sinabi niya sa alon, pumayapa ka. Tumigil ang hangin at nagkaroon ng lubos na kapayapaan. Panginoon, salamat po sa reminder na kami po ay maaaring we're going through the motion of religiosity. We're going to mass, to service, to religious event every Sunday, and yet hindi ka namin lubusang kilala. Patawarin niyo kami, Lord, kung kami ay Kristiyano lamang sa nguso at hindi sa puso, na sanay kaming magdasal pero hindi kami naniniwala sa iyong kapangyarihan. We have the form, but we lack the power. So Father, right now, we ask that you forgive us kung kami ay puro lang Kristiyanong panglabas, bagkus hindi sa puso. So Lord, wag kaming matulad sa mga disipulo mo na sa dating ng panahon, takot kahit nasa presensya sila ng Diyos. Lord, maging tulad mo kami na pwede kaming matulog in the midst of a storm because we know that you are in full control. Salamat po sa katuruan sa Biblia. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, salamat po muli sa araw na ito at salamat po sa magandang balitang hatid ng The Daily Brad. Lord, alagaan niyo po lagi si Brad Jeff. Bless his mission. And Lord, Panginoong Jesus, salamat muli sa biyaya po na dumadaloy sa aming programa tulad po ng mga biyaya ng gagaling sa ating mga taong hindi nagpapakilala para po sa mga tulad ng ating po nakapanayam kanina na mga ina ng tahanan na naghihikahos at nagdarahop. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Salamat po na marami sa isang pinagpalang araw po ng paggawa Wednesday morning. And Brad Jeff. Yes. Oo. Ako'y kumbaga ay nag-iisip na doon sa panahon na ikaw merong importanteng misyon kung paano natin mairaraos itong segment na ito kagaya ng dati sa iyong pagtungo sa Holy Land para lang doon sa ating mga tagapakinig na araw-araw ito ang hinihintay sa buong programa ang magandang balitang hatid ng The Daily Brad. Kung mag-alala, Brad Ted, hindi tayo mawawala. Tayo ay patuloy na magbibigay ng pangaral. Yan, sa ating Amen. Daily Brad. Sige, salamat po na marami. Thank you naman kung ganon, Brad Jeff. Sige, so we'll catch you again tomorrow. Lucky? Alright? Wala tayong magagawa, Brad Ted. Talagang ganyan tayo. Maswerte dahil napangasawa ko si Grace. Oo Ayan. nga. Ano ang sabi ni Ma'am Grace nung ikaw binansagang The lucky one? the mature version of Lucky Manzano. Oo. Mas naniniwala daw siya sa'yo. Sa kamukha ko. Si Johnny Delgado, ang sabi ni Ate Grace. Okay. Sige. Roy. Oo. Dahil mas guwapo si Johnny Delgado. Yan. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.